Master, gising na po ba kayo? Ikaw talagang bata ka. Gusto mo ba akong pag-ulatin sa takot? Master, hindi ko naman po gustong gisingin kayo. Kaso may bisita po sa labas. Anong bisita? Pasyente yan. Lalaki ba o babae? Babae po. Babae. Mabait kong estudyante. Iyong babaeng pasyente. Malaki ba? Anong malaki po? Anong ibig mong sabihing anong malaki? Malaki? Malaki po. Sobrang laki. Mabuti kong malaki. Ngayon ako muna ang titingin. Hindi pa sapat ang natutunan mo sa tamang panahon. Tsaka ka namang gamot. Saan po ang masakit sa inyo? Medyo sumasakit po ang dibdib ko nitong mga nakaraang araw. Kung ganoon, hayaan mong. Medyo sumasakit po ang dibdib ko nitong mga nakaraan. Hayaan mong. Bata ka. Nagawa mo pang lokohin ang guro mo? Guro, hindi ko na po gagawin uli. Ako. Hindi na. Lumalaban ka na ba sa akin? Guro, hindi po. Hindi. Excuse po, may doktor po ba rito? Isang lalaking pasyente, ikaw na ang tumingin. Guro, hindi ba sabi nyo ay hindi pa sapat ang galing ko at kailangan ko pang matuto? Sinabing pumunta ka na. Kaya pumunta ka na. Huwag ka ng maraming salita. Andiyan na po. Nandito na ang doktor. Maaari ka nang lumabas. Opo, binibini. Doktor, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan. Ano po? Saan po ba ang masakit sa inyo? Dito. Dito? Pati na rin dito. Lahat masakit. Bakit parang walang nangyayari sa batang ito? Hindi ito tama. Baka masira pa ang reputasyon ko. Kailangan ko na siyang tignan. Bakit mo ba basta-basta ginagamot ang kahit sino? Master, ginagawa ko lang naman ang itinuro nyo sa akin. Umalis ka muna riyan. Magandang araw po. Ano po ang nararamdaman nyo? Kailangan nyo po ba? Nasuriin ko ng mabuti ang inyong katawan. Kayo po ba ang doktor? Siyempre naman, ako ang tunay na doktor dito. Ako talaga ang eksperto rito. Umidlip lang ako saglit kanina, kaya nakahanap ng pagkakataon ang batang ito. Pasensya na po kayo. Estudyante ko lang siya. Maraming salamat po, doktor. Kumusta? Maayos na ba ang pakiramdam nyo? Iba nga talaga ang galing nyo. Magbasa ka na ulit doon. Bilisan mo. Hindi maganda ito. Mukhang may malalang problema sa inyong sakit. Ano po iyon, doktor? Huwag niyo po akong takutin. Ang buong daloy ng iyong dugo ay magulo na at hindi normal. Kapag hindi ito nagamot agad, baka Baka ano po? baka mawala na ang buhay mo bago matapos ang taon. Anong gagawin ko? Doktor, tulungan niyo po ako. Mabuti na lang at narito kayo. Dumating kayo sa tamang lugar. Mayroon akong sariling teknik na makakapagligtas sa inyo. Sige po, iligtas niyo ako, doktor. Punta tayo sa kabilang silid. Doon ko po kayo gagamutin ng maigi. Inaasahan ko po kayo, doktor. Halina kayo. Narito po ba si Miracle Doctor? Ako po si Miracle Doctor. Ano ang may paglilingkod ko? Mabuti naman, at narito si Miracle Doctor. Huwag kang kabahan. Tandaan ang mga turo ni Master.
Siguradong kakayanin ko ito. May masama po ba sa pakiramdam nyo? Miracle Doctor. Nitong mga nakaraan ay palagi akong nanghihina. Sadya kitang hinanap at pinagtanong para makarating dito. Hali kayo, titingnan ko po kayo. Teka muna, mukhang malakas at malusog ang mister na ito, pero sa totoo lang ay napakababa at kakaiba ang tibok ng iyong pulso. Ano ang masasabi niyo, Doktor? May malubhabang sakit ang katawan ko? Aray! Ang sakit! Ginoong mister, may namumuong masamang hangin sa loob ng iyong katawan. Kapag hindi ito agad na agapan, maaaring mawala ka sa mundong ito. Kung ganoon. Nabo, parang awa niyo na, tulungan niyo po ako. Huwag po kayong mag-alala. President Wang. President Wang, ano ang ginawa mo? Anong ginawa mo? Ikaw na bata ka. Maraming salamat kay Munting Healer. Hindi ko akalain na mapapagaling mo talaga ang sakit ko. Bahagi ito ng aming bundok Fengming na pinagmulan at ito ang nararapat naming gawin. Sino po sila, matandang Ginoo? Ako ang guro ng pasaway na batang ito at ako ang tunay na mahusay na doktor dito. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Matandang doktor. Gusto ko sanang imbita ang iyong disipulo upang maging personal kong doktor sa amin. Ano po sa tingin nyo? Ang batang ito ay walang ginawa kundi kumain at uminom dito. Mas mabuting paalisin na siya para tumahimik na rito. Mukhang nag-aalangan kayo. Huwag kayong mag-alala. Maganda ang magiging sahod. $500,000 bawat buwan. Walang problema. Sige, walang problema. Kung hindi po niyo mamasamain, ako na lang ang magiging personal niyong doktor. Ano sa tingin niyo? Guro, Tingnan niyo po, ang pagiging doktor ng pamilya niyo ay tiyak na isang malaking responsibilidad. Hindi talaga ako mapakali sa utu-utong estudyante ko na to kung sakaling magkaroon siya ng pagkakamali at mapahamak kayo ng dahil sa kanya. Hindi ba parang hindi yata iyon tama? Sa sinabi nyo yan, tama nga kayo. Kaya mas mabuti kung ako na lang ang kunin niyo para maging doktor ng pamilya niyo. Sige, walang problema. Pumunta na tayo. Mauna na po kayo sa kotse at maghintay. Mag-aayos lang ako at susunod na agad ako. Guro, ako po ang kinuha nila. Ano bang pinagsasabi mo? Kung ano ang iutos ni Guro sa iyo, iyon ang gawin mo. Guro, Wala nang dapat aksayahin na oras. Mauuna na ako. Tandaan mong bantayan ng maigi ang bahay. talaga naman. Naku po, hindi nadala ang gamot ni Guro. Hindi pwedeng mawala ang gamot na yon. Ayos ka lang ba? Nasaan ang guro mo? May kailangan ako sa kanya. Nasaan ang guro mo? May kailangan lang ako sa kanya. Ang guro ko. Pumunta ang guro ko sa lungsod. Anong gagawin ko ngayon? Ang pangalawang session ng gamutan ko, hindi pa niya natatapos gamutin. Session ng gamutan? Paano ka ba ginagamot ng guro ko? Ganito ang ginagawa niya, tapos ganyan, at pagkatapos ay ganoon uli. Alam ko na. Dalhin mo ito at ipakain sa asawa mo at gagaling na siya. Huwag ka munang umalis. Lolo, anong nangyayari sa inyo? Anong nangyari, Lolo? Anong nangyayari rito? Dapat na nating tawagan ang 911. Lolo, anong nangyayari po sa inyo? May makakatulong po ba sa lolo ko? Hindi ba si Lolo pamilyaan ito? Anong nangyari? Lindsay Ming.
Biglang sumama ang pakiramdam ng lolo ko. Patingin nga ako. Huli na kung hihintayin pa natin ang ambulansya. Pero, kaya ko siyang iligtas. Pakiusap. Pakiusap. Iligtas mo ang lolo ko. Sige. Tigil. Tigil, isa kang huwad na doktor. Ni hindi mo man lang alam ang sanhi ng sakit tapos kung ano-anong gamot na lang ang ibinibigay mo sa matanda. Saan ang galing ang taong bundok na ito? May lakas ka ng loob na kwestiyonin ako? Ayos na. Tama na ang away ninyo. Tulungan nyo ang lolo ko po. May pag-asa pa po ang matanda. May pag-asa pa ang matanda. Kailangan lang inumin ang gamot na ito na nagpapalakas at hahaba pa ang kanyang buhay. Kapag nadala siya sa ospital ko, siguradong gagaling siya. Kung ganoon. Pakiusap. Painumin nyo na po ng gamot ang lolo ko. Pero ang tableta na ito ay isang himalang gamot na kayang magdugtong ng buhay, kaya hindi ito biro ang presyo. Walang problema sa presyo. Kung kinakailangan po, maaari kitang bigyan ng $1,000,000. $1,000,000? Siguradong hindi sapat ang $1,000,000. Sa pamilyaan na klinika namin. Iyan lang po ang kaya naming ibigay. Sige na, mas mahalaga ang buhay, pero ibigay mo sa akin ang pamilyaan na klinika bilang pambayad. Ano po? Huwag ka nang mag-atubili. Kapag nagtagal pa, tuluyan nang mawawala ang matanda. Huwag kang makinig sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, ako ang lungsod ng Dongshan at personal na doktor ng pamilyang Wang Danfeng, mga doktor ang pamilya ko, sa maraming henerasyon, anong karapatan mong questionin ako? Personal na doktor? Ng mga Wang Danfeng? Kung hindi po kayo nakukulangan, ako na ang pupunta sa inyo para maging personal na doktor. Ano po sa tingin nyo? Walang problema. Tara na po. Hindi mo ba alam na hindi ka na ang personal na doktor ng mga pamilya Wang? Ano? Tama na. Huwag na po kayong mag-away. Pakiusap. Iligtas nyo na po ang lolo ko. Kahit magkano pa, babayaran ko po. Guro, pasensya na po. Lolo, Nakikita mo ba ang sinasabi ko? Hindi ba't mas lumalala ang kalagayan ng matanda dahil sa iyo? Ikaw na masamang tao. Huwag kang magmadali. Bilang ka pa ng 3 salita. 3, 2, 1. Lolo. Lolo, gising ka na po ba? Gising na po ang lolo ko. Bitawan mo ang kamay ko. Ano na? Taga-bukid pa rin ba ako sa tingin mo? Tutulungan ko po kayong bumangon. Hindi mo ba alam na hindi ka na personal na doktor ni Pamilya Wang? Ano? Maraming salamat po sa inyo, matandang manggagamot. Ginong Wang? Bakit ka nandito? Eksakto. Nakipag-usap na ako sa accounting. Pumunta ka doon para kunin ang huling sahod mo? Bibigyan kita ng bonus na pang 1 buwang sahod. Ano pong ibig ninyong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi na kita personal na doktor simula ngayon. Kinuha ko ang matandang manggagamot para maging bagong personal na doktor ko. Huwag naman po kayong ganyan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang paggamit mo sa pangalan ng ating pamilya Wang para sa mga kalokohang ginagawa mo sa labas. Lumayas ka na. Titiyakin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ikaw? Hindi ko talaga alam na may personal na doktor pala si Pamilya Wang. Wala lang iyon. Talaga namang ayaw ko nang magtrabaho para sa kanya. Kailangang pagsilbihan siya araw-araw. At magkano lang ba ang sweldo sa loob ng isang buwan? $500,000 sa isang buwan. Hindi na iyon maliit na halaga. Nabalitaan ko? Na isa ka raw mahusay na doktor? Oo, ako nga. Delikado dahil nandyan siya, hindi ako maaaring maging ang lungsod ng Dongshan, ang pangulo ng Chinese Medicine Association. Kailangan ko siyang tapusin. Kung may mga katanungan ka man sa panggagamot, maaari tayong mag-usap kahit kailan. Bakit hindi pa natin gawin ngayon? Gusto kong inaanyayahan kita na mag-videoke tayo. Iniimbitahan mo akong mag-videoke. Oo, nandoon ang lahat ng magagandang dilag. Sige, sige. Gusto ko ring makita kung ano ang ginagawa ng mga tao rito sa lungsod.
Halika na, tayo na. Ipapasyal kita para mag-video ke. Hello? Master, nasaan po kayo? Lakasan mo ang boses mo, hindi kita marinig. Ang buhay rito sa lungsod, iba talaga. Magpadala po kayo sa akin ng lokasyon nyo. Ang baso ng alak na ito ay para po sa inyo. Sige. Masyadong maingay dito. Dapat nga po ay ako ang mag-alay ng alak na ito sa inyo. Inagawan ko kayo ng negosyo at medyo nababagabag po ako dahil doon. Sandali po, Master. Ang alak na ito ay handog ko para sa inyo. Napakahusay na alak nito. Subukan nyo po. Talaga? Totoo po. Tikman nyo pa para malaman nyo. Master! Sa wakas, nahanap ko rin po kayo. Ikaw pala ang Dr. Lin na iyon. Ano ang sinasabi mo? Yang Kuya Lin na yan, isa siyang mabuting tao. Master, halika kayo rito at mag-usap tayo. Master, nakita ko po ang taong iyon kanina. Hindi siya mabuting tao. Hindi mabuting tao? Huwag mo akong lokohin. Pagdating ko pa lang, siya, nilibre na niya ako ng alak at naghanap pa siya ng babaeng makakasama ko. Sinasabi mong hindi siya mabuti. Paano iyon mangyayari? Master, maniwala po kayo sa akin kahit ngayon lang. Siya nga pala, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo binabantayan ang bahay? Master, nakalimutan niyo po ang gamot niyo para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Tunay nga na ikaw ay aking mabuting estudyante. Bumalik ka na agad. Huwag mong gambalain ang mga balak ko. Master, Aalis ka ba o hindi? Kapag hindi ka umalis, paparusahan kita. aalis na po ako. Dali, alis na. Aalis na po. Halika rito. Saklolo, may nangyari rito. May insidente rito. Guro! Guro! Guro, gumising ka? Ikaw na bata ka? Nagawa mong saktan ang sarili mong guro. Hindi ako iyon. Kumpleto ang mga ebidensya at testigo. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagdahilan. Guro! Mga tao, dakpin siya ngayon din? Huwag kang malikot. Ito ay hindi katanggap-tanggap. President Wang, may balita na po ako tungkol sa tanyag na manggagamot. Napakawalang hiya mo. Talagang nilason mo para mawala ang sarili mong guro. Imposible, hindi ko iyon ginawa. President Wang, balak ko sanang maghanda ng piging para pagsilbihan ang dakilang doktor na si Master, ngunit bigla na lang pumasok ang lalaking ito. Hindi ko akalain na, pagkapasok niya rito, ay bibigyan niya ng lason ang kanyang sariling guro. Napakasama ng taong ito. Ngayong kumpleto na ang mga saksi at ebidensya laban sa iyo. Ano pa ang idadahilan mo? Hindi ito maaari. Ang gamot na iyon ang madalas inumin ni Master. Ako? President Wang, dumating na po ang mga tao mula sa pamilyaan. Ang pamilyaan?
Paghintay mo muna sila sandali sa labas. Opo. Pasensya na po kung pinaghintay ko kayo. Medyo busy po si President Wang ngayon. Huwag mo na kaming alalahanin. Ano? Pati ba ako ay ayaw nyo nang harapin? Hindi naman po sa ganoon. Kaya lang, may nangyaring krimen dito. May nangyaring masama? Ano ang nangyari? Ang taong ito, nilason niya at tinapos ang buhay ng sarili niyang guro. Siya? Bakit siya nandito? Bakit? Kilala mo ba siya? Noong pabalik na ako sa lungsod ng Dongshan, ay nagkaroon ako ng malalang sakit at nawalan ako ng malay. Ang lalaking ito ang nagligtas sa buhay ko. Kayo po pala iyan. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ngayon, malakas at masigla na ako. Halika rito, Lawang. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya? Pininsala niya ang sarili niyang guro. Sa tingin ko, ang lalaking ito ay hindi mukhang gagawa ng masamang bagay. Gawin mo na lang akong halimbawa. Alam mong mahirap na lang ako, pero ang lalaking ito ay hindi man lang nagtanong, iniligtas niya agad ang buhay ko! Alam niyang wala siyang kikitain sa inyo. Kung magtatrabaho siya sa akin bilang personal na doktor, kikita siya ng daang-daang libong dolyar buwan-buwan. Tingnan niyo, ayaw niya pa rin. Hindi totoo yan. Natatandaan kong sinabi ng apo ko na magbibigay siya ng $1,000,000 sa makakaligtas sa akin. Pero ang lalaking ito ay hindi man lang nagtanong, umalis na lang siya agad! Talaga po? Sa kabilang banda, ang taong iyon ay ginamit ang gamot para takutin ako. Sabi niya ay hindi niya ako gagamutin kung walang pambayad. Nasaan na si Lin Ziming? Tingnan niyo, tumakas na siya. Sa tingin ko, nagpapatunay lang ito na walang kasalanan ang lalaking ito. Mukhang ganoon nga ang nangyari. Ibig bang sabihin ay pinahamak ang guro ko ng ibang tao? Maniniwala muna ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pakawalan siya. Kumusta? Kailangan ko pa rin ng isang personal na doktor. Gusto mo bang sumama? Hindi po pwede. Kailangan ko munang mahanap kung sino ang pumuputol sa buhay ng guro ko. Pwede ko pong dagdagan ng pera. Hindi ito tungkol sa pera. Pinalaki ako ng aking guro sa buong buhay ko. Kailangan kong malaman kung sino ang nanakit sa kanya. Lawang, wag mo nang pilitin ang batang ito dahil nakikita naman nating may malasakit siya sa kanyang guro. Lalong wag mo na siyang pilitin. Sige po. Kaya lang, may kaunting problema rin ang katawan ng anak ko. Baka pwede nyo rin siyang tignan. Walang problema. Tinamaan siya ng kakaibang laso na Black Dragon Powder. Anong dapat gawin? Huwag kayong mag-alala, mapapagaling ko ito. Pero dahil masyado nang matagal ang lason sa katawan niya, hindi ko maaaring biglain ang gamot. Kailangan itong dahan-dahang gamutin. Gagawan ko kayo ng reseta. Pakanin niyo siya nito sa tamang oras at gagaling siya. Sige po. Hello? Alam ko ang lahat ng nangyari sa'yo. Gusto mo ba akong pagtawanan? Ano bang masasabi ko rito? Tungkol sa planong iminungkahi ko noon, gusto mo bang ituloy na natin ito? Ang ibig mo bang sabihin ay ang pagbili sa lahat ng Chinese clinic sa lungsod ng Dongshan? Oo. At pagkatapos, gagawin kitang pinuno ng Asosasyon ng Chinese Medicine sa lungsod ng Dongshan. Ano sa tingin mo? Walang problema. Kaya, saan mo gustong magsimula? Sa ganon, magsisimula tayo muna sa pamilyaan. Hello, gusto kong tumira rito. Si Chen Xin-an ka pala? Bakit? Ako to, nakalimutan mo na ba? Si An Ziyi. Niligtas mo pa ang lolo ko noon. Naaalala ko na. Ikaw, kapangalan mo ang isang kakilala ko noong bata pa ako. Ano? Wala lang. Heto ang room card mo. Salamat. Ilalapag ko lang ang mga gamit ko. Bakit ang hotel nyo ay parang walang tao? Bakit? Hindi ba ako tao?
Saka, kung hindi dahil sa panggugulo mo, posible bang mawalan ng tao ang hotel ko? Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Basta ibigay mo lang sa akin ang klinika ng Pamilya An, magiging malaya ka na sa pera. Asa ka pa? Gusto mo lang makuha ang sikretong formula ng pamilya namin, di ba? Dahil alam mo na pala, bakit hindi na lang tayo sabay na kumita ng malaki? Bitawan mo ako. Alisin mo ang madumi mong kamay sa kanya. Ikaw na naman, lokong bata ka. Sige, maghintay ka lang, mamaya ay pagbabayarin kita. Wala man lang kahit isang doktor ang klinika nyo. Paano iyan tatakbo ng walang doktor? Sinasabi ko sa'yo, ibigay mo na lang ng maayos ang klinika sa akin. Sino ang nagsabi? Ako ang doktor ng pamilya nila. Ano? Ako ang doktor ng pamilya nila. Ano? Niloloko mo ako. Hindi man lang niya alam. Kailangan nyo ba ng doktor sa bahay nyo? Opo. Mula ngayon, ako na ang magiging doktor nyo. Ilang ulit mo nang sinisira ang mga plano ko? Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka na bago pa kita maparusahan. Sige, sige. Humanda ka sa akin. Bakit parang gustong-gusto niya akong tulungan bigla? May gusto kaya siya sa akin? Sino ba talaga ang taong itong si Lin Ziming? Siya ba? Hawak niya ang pinakamalaking kumpanyang medikal sa lungsod ng Dongshan at isa-isa niyang binibili ang mga klinika sa Dongshan. Bakit mo nga pala tinatanong? Wala naman, tinatanong ko lang. Samahan mo muna ako sa klinika mo. Opo. Saan ba galing ang walang kwentang doktor na iyon? Sinira na naman niya ang mga plano ko. President Lin, kumalma po kayo. Hayaan niyo po akong harapin siya. Ikaw? Ano namang silbi mo? Bilis. Hanapin mo si Lei Zhendong at dalhin siya rito. Masusunod po. President Lin, bakit niyo po ako ipinatawag? Gusto kong tapusin mo ang isang tao. May ipapagawa ako sa iyong tao. Sino? Ang taong ito ay ang bagong doktor sa klinika ng Pamilyang An. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Siguraduhin mong ang taong ito ay mapapalayas sa lungsod ng Dongshan. Huwag po kayong mag-alala, walang problema. Noong magkasakit ang lolo ko, ang mga dati naming doktor ay lumipat na sa panig ng Lin Ziming. Kung hindi lang dahil sa bilin ni lolo sa akin na kailangang bantayan ng maigi ang shop, ay baka hindi ko na talaga ito kinaya. Ang Lin Ziming na iyan ay talaga namang napakasama. Sino po ang hanap nila? Narito ako para magpagamot. Tuloy po kayo. Kakarating ko pa lang, pero may pasyente na agad. Tingin ko ay nakaplano na ang lahat. Mukhang hindi ko pwedeng hindi asikasuhin ang pasyenteng ito. Ganito, umuwi ka muna para umiwas sa gulo. Sandali lang, nakita ko na ang taong iyan. Siya ay... Alam ko, tauhan siya ng Lin Ziming. Panoorin mo kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Pero pinadala siya ng Lin Ziming. Dahil gagamitin lang siyang pain, siguradong wala silang pakialam sa mangyayari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Mag-iingat ka. Sige po, mauna na kayo. Gaya ng inaasahan, walang mali sa katawan ng taong ito. Tila may masama nga siyang balak. Kaya mo ba talaga ito? Masama ang pakiramdam ko. Bakit wala ka pa ring makitang sakit? Amuyin mo ito. Ang bango ng insenso mo. Sandali lang, hindi iyan. Kanina pa ako nagsasalita sa iyo tungkol dito. Sa totoo lang, wala namang malaking problema sa katawan nyo. Mayroon lang po kayong mga pantal sa leeg nyo. Sa wakas, nalaman mo rin. Gagawan kita ng reseta. Inumin mo lang ito ng ilang beses pag uwi mo. Huwag ka nang magpanggap. Hindi ba sinabi na sa iyo ng batang babaeng iyon? Tao ako ng President Lin. Sige. Tinatamad na rin akong makipaglaro sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, nandito ako ngayong araw para wasakin ang tindahan mo. Sa totoo lang, noon ko pa ito nahulaan. Hindi mo ba napapansin? Nangihina na ang buong katawan mo ngayon?
Anong ginawa mo? Naglagay ako ng pampatulog sa loob ng lalagyan ng insensong ito. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, maaari kitang bigyan ng panlunas. Walang hiya ka. Binalaan na kita? Bakit hindi ka pa rin naniwala? Kayong dalawa, huwag kayong lilihis. Subukan niyong lumapit at babaliin ko ang braso niya ngayon din. Sige, parusahan mo ako. Tapusin mo na ako. Tingnan natin kung paano ka pagbabayarin ni President Lin pagbalik niya. Matigas pa rin ang ulo mo, ano? Tuturuan kita ng leksyon hanggang sa sumuko ka. Patawad at nabulag ako sa katotohanan. Mali ako. Patawarin niyo ako. Nagmamakaawa ako. Palayain niyo po ako. Sa totoo lang, simula nang pumasok ka, napansin ko na agad na may mali sa'yo. Mayroon tayong pagsusuri, pag-obserba, at pagtatanong sa medisina. Hindi mo ba alam? Sa katunayan, wala namang seryosong problema sa katawan mo. Magsalita ka? Bakit ka pinadala rito ni Lin Ziming? Sabi ko na nga ba, ang utos sa akin ni President Lin ay pigilan ka. Pigilan ako? Anong balak niya? Yung President Lin, pinuntahan na niya si An Ziyi. Ano? Lolo, Mabuti kong apo. Bakit ka bumalik? Lolo, may dala akong magandang balita sa inyo. Anong magandang balita? Nahanapan ko po ang pamilya natin ng doktor. Ang magaling na doktor na nagligtas sa inyo noon po. At isa pa, kamukhang kamukha po siya ng isa kong kaklase noong elementarya. Magkapangalan din po sila. Chen Sinan din ang pangalan niya. Maaasahan ba siya? Opo, maasahang-maasahan siya. Nung naghanap ng gulo si Layla Uho, tumulong siya at hinarap ito. Mabuti kung ganoon. Narito pala ang lahat. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para papirmahin ka ng kontrata. Huwag mo nang pangarapin. Hinding-hindi ko ibibigay ang klinika ng pamilyaan sa iyo. Sige, kung ayaw mong ibigay sa akin ang klinika, magbayad ka na agad ng utang mo. Anong utang? Nakasulat ng malinaw rito sa papel na may utang ka sa aking $5 milyong. Kung hindi mo ililipat sa akin ang klinika, magbayad ka na agad. Hindi ka na ba nahiya para gumawa ng ganitong bagay? Ikaw, Tumahimik ka, matanda ka. Sinasabi ko sa inyo, pirmahan nyo na ang kontratang ito. Ngayon din. Hinding-hindi. Hindi? Sino ka para sabihan ako ng hinding-hindi? Peke ang kontratang ito. Hindi mo ako mapipilit. Sinasabi ko sa iyo, alinman sa pipirmahan mo ito ngayon. O ipapahiya kita sa lahat ng tao. Sa hitsura mong iyan, kaya mong pagsilbihan ang 10 tao sa isang araw. Bilangin mo sa loob ng 3 taon, mababayaran mo rin ang lahat ng utang mo. walang hiya ka. May gana ka pang saktan ako? Anong tinitingin-tingin mo? Hinihintay mo ba ang mahusay mong doktor? Sino ka? Bawal pumasok. Paano kung pumasok pa rin ako? Sinasabi ko sa inyo, pinalayas na siya sa lungsod ng Dongshan. Ano? Tigil! Puminto ka. Paano ka nakapasok dito? Sa dami ng mga wala namang kwentang tauhan mo, hindi nila ako mahaharangan. Hindi mo siya maaaring piliting pumirma. Sinasabi mo bang hindi siya pipirma? Maling pinamamahala ng klinikang Anjia. At legal ko itong babawiin, may mali ba doon? Bakit sa tingin mo nagkaganyan ang pamamahala namin? Hindi mo ba alam ang dahilan? Pumipili lang ang mga tao ng mas magandang mapupuntahan. Nag-alisa ng mga doktor sa klinika nyo dahil hindi nyo sila kayang panatilihin dahil sa bulok nyong sistema. Ikaw, Tama na ang daldal, pirmahan nyo na ang kontratang ito ngayon din. Kung hindi, maghanap ka ng doktor na pupunta rito ngayon din. Ako ang doktor ng klinikang Anjia. Ano? Kaya ayon sa sinasabi mo, pagkatapos, handa ka ring bayaran ang utang nilang $5 milyong. malinaw na puhunan para sa investment ang pera na iyon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakasulat dito ng malinaw sa papel, kitang-kita ang lahat. Kung hindi nyo maaabot ang tamang kita sa itinakdang oras, may karapatan akong bawiin ang pera sa tamang oras. Peke ang kontratang ito. Noong pinirmahan namin ito, wala ang mga nilalaman na ito. Binabalaan kita? Huwag kang magkakalat ng kung ano-anong kwento. Isa akong tapat na mamamayan. Inasabi ko sa'yo, huwag mo kaming masyadong hamakin. Bakit? Nagpapanggap ka bang bayani na magliligtas sa kanya? Sasabihin ko sa iyo,
Hanggat kaya ninyong bayaran ang pera, hinding-hindi ko na kayo kukulitin. Tingnan mo nga yung bulok mong bag. Sa tingin mo ba makakakuha ka rito ng 5 milyong dolyar? Ito ang 1,000 taon na ginseng ng bundok Changbay. Paano ka nagkaroon ng 1,000 taon na ginseng ng bundok Changbay? Iho, tunay na kayamanan na walang katumbas ang halaga nito. Sapat na ba ito para mabayaran ang 5 milyong dolyar ko sa iyo? Sapat? Sobrang sapat. Ibibigay ko na sa iyo ang kontrata ngayon din. Sandali lang. Wala akong sinabing 5 milyong dolyar lang ito. Hindi ba't isang hamak na ginseng lang yan? Anong espesyal doon? Hamak na ginseng? Nang buksan ko ito kanina, hindi ko alam kung sinong parang asong nakakita ng buto at nanlalaki ang mga mata. Ikaw. Anong ikaw? Humanda ka na lang sa bidding. Humanda ka sa akin. Lolo? Dahil bago lang ako rito, pakisabi naman po sa mga kasamahan nyo mula sa lungsod ng Dongshan na ipapa-auction ko ang 1,000 taon na ginseng na ito. Buisit, yung hampas lupang manggagamot na yon, paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko. President Lin, pakikalma po ang inyong loob. Kumalam? Wala ka na bang ibang alam gawin kundi pakalamin ang loob ko? Binigyan kita ng simpleng utos, pero hindi mo man lang magawa ng maayos? President Lin, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko na po kung paano makukuha ang ginseng na iyon. Isa pang pagkakataon? Sinasabi ko sa iyo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, President Lin, huwag po kayong mag-alala. Antayin niyo na lang po ang magandang balita ko. ito na ang huling pagkakataon. Alis! Iho, itong Lin Ziming ang kinatatakutan dito sa Dongshan. Kaming maglolo ay hindi sulit para iharap mo ang sarili mo sa ganyang panganib. Ang totoo po, gusto kong pagbayarin ang gumawa nito sa master ko. Nawala siya dahil sa mga kamay ng Lin Ziming. Ang master mo? Sino bang master mo? Ang master ko ay ang dakilang manggagamot ng bundok Fengming. Ano? Ang master mo ay ang dakilang manggagamot ng bundok Fengming? Ikaw ang kanyang naging munting mag-aaral? Opo, tama po kayo. Lolo, yung manggagamot na iyon ng bundok Fengming, isa ba siyang sikat at magaling na tao? Napakahusay niya. Ang dakilang manggagamot ng bundok Fengming ay ang pinakamagaling na manggagamot sa buong mundo. Kaso lang, Iho, tanggapin mo ang aking pakikiramay. Pero dahil nakuha mo ang lahat ng turo ng dakilang manggagamot, ibig sabihin ay napakahusay mo ring Iho. Sobra po kayo sa pagpuri sa akin. Subalit, may nagalis ng buhay sa aking master at ang hinala ko ay ang may gawa niyon ay ang Lin Ziming. May isa pa akong tanong. Nung bata ka pa ba, nanirahan ka sa lungsod ng Dongshan? Wala po akong gaanong matandaan tungkol doon. Pero ang mga tanawin sa lungsod ng Dongshan ay tila pamilyar talaga sa akin. Tungkol doon sa Lei Lahu kanina, sino ba talaga siya? Ang Lei Lahu na iyon ay isa sa mga tauhan ng Lin Ziming. Tingnan natin kung sinong tumatawag sa aking pangalan na Lei Lahu. Tingnan natin. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka at sabihin kay Lin Ziming na hinding-hindi ko ibebenta ang tindahan sa inyo. Huwag kang magkamali. Huwag kang magkamali. Hindi ako narito para kay President Lin. Kung ganoon, bakit ka narito? Bakit niyo ba ako itinuturing na masamang tao? Nabalitaan ko kasing nagbebenta kayo ng 1,000 taong gulang na ginseng. Kaya pumunta ako rito para tingnan ang kalidad nito. Hindi ba't nakita na yun ng amo mo? Bakit ka pa narito? Ako ay narito para sa sarili ko. Gusto ko itong bilhin. Hindi ko ito ibebenta sa'yo. Huwag ka namang maging madamot, ilabas mo ang ginseng at ipakita sa kanya. Ay, tama. Ayos. Talagang magandang klase ito. Alisin mo ang kamay mo. Itago nyo na iyan. Sige, kung ganoon. Nakita ko na ang ginseng. Mauna na ako. Huwag na kayong mag-abala sa paghahatid. Huwag na po. Huwag na.
Nakita niyo ba kung saan inilagay ang ginseng? Opo, nakita namin. Sige, itutuloy natin ang plano mamayang gabi. Opo. May sunog. May sunog. Sige. Ito ang tinatawag nilang nakuha sa sariling pain. Bakit ang talino mo talaga? Alam mo talagang darating si Leilahu para itakas ang ginseng. Kapag sinubukan nilang utakan ako, nagsasayang lang sila ng oras dahil hindi nila ako kaya. Magpatuloy ka na sa paghahanda. Ituloy ang ginseng auction ayon sa plano. Nasaan na ang ginseng? Nasaan na? Nakuha ko na. Nakuha ko na. President Lin, Mukhang may silbi ka naman pala. Ngayon, tingnan natin kung paano nila ako kakalabanin. Hello? Mahal na panauhin. Inilipat na sa bukas ang ginseng auction. Sige, paparating na ako bukas. Mukhang hindi nila alam na nasa kamay na natin ang ginseng. Tingnan ko lang kung ano pang ipantatapat niya sa akin bukas. tungkol kay Chen Xin-an, parang alam na niya ang tungkol sa ginawa natin sa kanyang guro. Ang bagal mo namang mag-isip. Hanggat hindi tayo nagsasalita, walang makakaalam. Sa bagay, sa pagkakataong ito, malaking pera ang makukuha ko. Hello, sino ito? Miracle Dr. Chen, ang bilis mo naman yatang makalimutan ang Leilahu mo? Bakit ka tumatawag? May balita ako na nagkakahalaga ng $1,000,000. Gusto mo bang malaman? Wala akong interes dyan. Bakit? Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang tumapos sa buhay ng guro mo? Sinong may gawa niyan? Magsalita ka. Magkita tayo sa isang lugar at mag-usap. Sige. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ginseng na i-auction natin sa pagpupulong na ito. At gaya ng nakikita ninyo, ito ay isang 1,000 taong gulang na ligaw na ginseng. Napakataas ng halaga nito at talagang mabisa. Huwag po kayong magpapaloko sa kanila. Ang hawak nila ay hindi isang 1,000 taong gulang na ginseng. Ang mga taong ito ay mga manloloko. Ano ang karapatan mong sabihin na peke ang aking 1,000 taong ginseng? Anong ebidensya mo? O sige, ihambing natin ang iyong ginseng sa ginseng ko? Ano sa tingin mo? Sige ba? Pero nanggugulo ka dito sa aking okasyon nang walang dahilan. Kung mapatunayang tunay ang aking ginseng, anong gagawin mo? Kung tunay nga ang iyong ginseng, bibilhin ko iyan sa halagang $10,000,000. Naniniwala ako na ang lahat ng nandito ay marunong kumilala sa totoo, hindi ba? Sige. Ito ang buong pag-aari ng aking guro na dakilang doktor na si Bundok Fengming. Itataya ko ito. Sige, walang problema. Teka lang. Hindi sapat ang mga salita? Kailangan ba nating tumawag ng witness? Mas maganda iyan. Kung ganoon, anyayahan natin si Chairman Lu ng lungsod ng Dongshan Traditional Chinese Medicine Association upang maging testigo natin, ayos ba? Si Chairman Lu, ang presidente ng asosasyon, siguradong mapagkakatiwalaan siya ng lahat. Sige, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Chairman Lu ng lungsod ng Dongshan Traditional Chinese Medicine Association. Sir Chairman Lu, pakiusap po, kayo na ang humusga ng patas? Chairman Lu, sa tingin niyo po ba ay totoo ito o peke? Ikaw talaga? Isa itong kalokohan. Malinaw na peke ito. Hindi ito posible. Nakuha ko ito sa... Saan? Ninakaw mo siguro sa akin, no? Sinungaling ka. May ebidensya ako. Si Leilahu ang gumawa nito, hindi ako. Mayroon pa ako rito. Ang Chen Xin-an na yon, mukhang alam na niya ang tungkol sa pagtapos natin sa master niya. Ang bagal mo ba? Basta't hindi tayo aamin, walang makakaalam. Paano mo nalaman?
Hindi mo ba napansin? Ang tauhan mong si Leila Hu, hindi ba siya pumunta ngayon? Walang hiya. Alam ko nang hindi siya maaasahan. Ano pang idadahilan mo ngayon? Mga bata, pasukin sila. Pinapayuhan ko kayong huwag gumalaw. Pinapayuhan ko kayong lahat na huwag kumilos dahil hindi ko matitiyak ang gagawin ko sa inyo kapag kumilos na ako. Pinapakain ko kayo ng maayos sa araw-araw, tapos ngayong kailangan ko kayo? Wala kayong ginagawa. Sugod. Mga hangal, itigil niyo ang lahat ng ito. Makinig muna kayo sa akin. Isa akong estudyante ng manggagamot na si Bundok Fengming at ang pangalan ko ay Chen Zinan. Noong nakaraang ilang araw lang, ang aking guro ay naaksidente at wala na siya ngayon. Ngunit base sa aking investigasyon, ang taong ito na si Lin Ziming ang nagpahamak sa kaniya. Ngayong hawak ko na ang lahat ng ebidensya, anong dapat kong gawin sa kaniya? Kayo ay mga kilalang tao rito sa lungsod ng Dongshan at may mataas na posisyon, kaya sabihin niyo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Hulihin siya. Ninong, tulungan niyo po ako ngayon din. At sino ang tinatawag mong ninong? Lumayas ka sa harap ko. Sige. Kung lalaruin niyo ako ng madumi, huwag niyo akong sisisihin kung magiging masama ako sa inyo. Anong gagawin mo? Lapastangan kang bata ka. Ako pa rin ang ninong mo. Noong tinatawag kita kanina bilang ninong, nasaan ka ba ha? Lin Ziming, huwag mo nang pairalin ang katigasan ng ulo mo. Baka sakaling matulungan ka pa kung titigil ka na ngayon. Sige. Burahin mo. Ang video na iyan ngayon din at ibigay mo sa akin ang totoong ginseng dahil kung hindi, sisiguraduhin kong matatapos na ang matandang ito. Tatapusin ko na ang matandang ito. Ibibigay ko sa'yo? Bilis. Sige. Ang lakas ng loob mo, bata ka. Nakita ko noon na may potensyal ka, kaya kinuha kitang anak-anakan. Hindi ko akalain na lalabanan mo ako ng ganito. Matagal ko nang gustong humiwalay sa iyo. Pagod na akong pagsilbihan ka araw-araw. At pati na rin ikaw na batang ito, paulit-ulit mo nang sinisira ang mga plano ko. Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Tumawag ka ba ng mga pulis? Papunta na ang mga pulis. Tagapangulo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi mo kanina, disipulo ka ni Healer Bundok Fengming. Totoo ba yan? Totoo po yon. Ako nga ang kaniyang disipulo. Napakabuti naman. Mayroon akong pasyente at talagang kailangan namin ng tulong mo. Hindi pa maaari sa ngayon. Kailangan ko munang ayusin ang problemang ito. Tumayo ka. Bakit mo kailangang tapusin ang buhay ng guro ko? Kahit sino ang humarang sa pera ko, walang hiya. Kailangang mawala. Tao ka pa ba? Tigil na lahat kayo. Bakit po kayo narito? Pinapunta ko rito ng lalaking ito. Sabi niya, ay ilalantad niya ang tunay mong pagkatao. Hayop ka. Hindi pa sapat na 10,000 beses kang maparusahan. Sandali lang, President Wang. Ipakita mo sa akin ang hiringgilyang iyan. Mali ito. President Wang, ang lason na tumama sa anak mo noon ay parehong-pareho sa isang ito. Ang lason na ibinigay sa anak mo noon ay kaparehong-kapareho nito. Ano? Siya ang patuloy na naglalason sa anak mo. Hindi maaari. Hindi posibleng siya ang gumawa nito. Ang lason na ito ang tumama sa anak mo, ang Black Dragon Powder. Grabe. Ang pribadong doktor na kinuha ko sa halagang daan-daang libong dolyar ay niloloko lang pala ako. Tikman mo rin ang ginawa mo. Tigil. Huwag mo akong pigilan. President Wang, huwag mo siyang hahayaang makalusot ng ganoon lang. Dapat siyang makatanggap ng mas matinding parusa. Talagang malas ang buhay ko at kailangang magdusa sa mga probinsyanong katulad nyo. Anong sabi mo? Walang silbi ang amo mo at ako ang tumapos sa kanya. Ang pinagsisisihan ko lang ay kung bakit hindi pa kita tinapos noon. Wala kang hiya. Tigil. Nakalimutan mo na ba ang mga itinuro sa iyo ng amo mo? Nakalimutan mo na ba ang mga turo ng iyong guro? Tandaan mo na ang puso ng isang manggagamot ay dapat may habag. Hindi ka dapat manakit ng sinuman. Opo, guro. Kung gusto niyo pang mabuhay, ilayo niyo na siya rito agad. Mahusay na manggagamot? Naalala mo pa ba ang mga sinabi ko sa iyo kanina? Ano?
May pasyente ako rito na kailangan ng iyong panggagamot. Kung hindi, baka hindi na niya kayaning lampasan ang gabing ito. Siya ang sarili kong doktor. President Wang, tulungan mo ako. Sige na nga. Sige, pumunta ka na. Guro, naipaghiganti na po kayo ng inyong estudyante. Maaari na kayong mamahinga ng payapa. Tara na. Sige. Napakamaawain mo, talagang manggagamot. Nakakuha ng mabuting estudyante ang iyong guro. President Leng, tingnan nyo, binigay namin sa anak nyo ang pinakamodernong plano para sa gamutan. Lahat ng ito ay galing pa sa ibang bansa. Kailan ba siya magigising? President Leng, medyo kakaiba ang sakit ng anak nyo. Sa ngayon, dumedepende lang tayo sa gamot para hindi siya lumala. Anong sabi mo? Ibig sabihin ba nito ay hindi mo kayang pagalingin ang anak ko? Ang dami ko ng perang ibinayad sa'yo. President Leng, mapapanatili ko pa ang buhay niya. President Leng. President Leng, ang taong ito ang makakapagpagaling sa sakit ni Ginoong Leng. Ikaw na naman na nagmamarunong sa herbal. Noong nakaraan ay may nawala ng buhay dahil sa iyo, tapos ngayon may dala ka pang bata. Inaamin kong kulang pa ang kakayahan ko noon, pero ang taong ito ang makakapagpagaling sa sakit ni Ginoong Leng. Ano ang ginagawa niyo rito? Pinaglalaruan niyo ba ang anak ko? President Leng. Gusto niyo bang maparusahan? Inaamin ko naman po, President Leng, na hindi pa sapat ang alam ko. Pero ang dinala ko sa inyo ngayon ay ang disipulo ng dakilang doktor na si Bundok Fengming. Huwag po kayong mag-alala, tiyak na mapapagaling niya ang sakit ni Ginoong Leng. Kayong mga manloloko sa herbal, hindi nyo kayang higitan ng siyensya, ng makabagong medisina. Umalis na kayo. Kung hindi, baka kung ano pa ang... Paano kung mapagaling ko siya? Hayop. Paano kung kaya ko siyang pagalingin? Mapapagaling mo siya? Ikaw na ang tatay ko kapag nangyari yan. Sandali. Anong sabi mo? Kaya mo bang pagalingin ang sakit ng anak ko? Eksakto. President Leng, huwag po kayong makinig sa mga kalokohan nila. Ang dalawang loko-lokong ito, halatang mga manloloko lang sa panggagamot. Palayasin sila. Bakit? Hindi ba kayo naniniwala na kaya ko siyang pagalingin? Ano? Kaya mo ba talaga ang sakit ng anak ko? Seryoso ako sa sinasabi ko. Kapag ngayong araw ay hindi ko napagaling si Ginoong Leng, kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Sige. Dahil dyan, paniniwalaan kita sa pagkakataong ito. Pero kapag hindi mo siya napagaling, huwag ka nang umasang makakalabas ka pa sa kwartong ito. Black Iron Divine Needle? Black Iron Divine Needle? Isa kang doktor sa kanluran, ngunit alam mo ang tungkol sa aming tradisyonal na gamot na Black Iron Divine Needle? Simpleng bagay lang iyan. Ito ang Black Iron Divine Needle. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang tunay na kakayahan nito. Sandali. Kung hindi mo mapapagaling ang sakit ng anak ko, ay parurusahan kita ng malala kasabay niya. Siguradong ito na ang ginawang gamot ng mahusay na doktor na si Bundok Fengming. President Leng, may pag-asa ng maligtas ang anak niyo. Gising na siya. Gising na siya. President Leng, nagawa nilang tapusin ang buhay ng anak nyo. Mukhang gusto mo pa talagang mapahamak ang anak ko. Anong ginawa mo sa kanya? Kung may mangyaring masama sa kanya, ay pagbabayarin kita ng buhay mo.
gising ka na. Huwag niyo siyang hawakan. Bakit? Kaka-recover lang niya ngayon. Hindi pa siya maaaring hawakan ng kahit sino. Bibigyan muna kita ng reseta. Inumin ito araw-araw. Siguradong gagaling siya. Kunin mo ito. Talaga bang napagaling mo ang sakit ng anak ko? May 3 milyong dolyar sa loob ng card na ito. Bayad ko yan sa'yo. Tatanggapin ko na ito. Mahusay na doktor. Hintayin mo muna ako sa labas. Ano sa tingin mo? Tao ko pa rin ang nakapagpagaling kay Ginoong Leng, di ba? Bakit? Tao mo na ba siya? President Leng, ako ang pinuno ng Asosasyon ng Chinese Medicine sa lungsod ng Dongshan. Isa siyang doktor ng Chinese Medicine. Dahil isa siyang doktor, ibig sabihin ay tao ko siya. Oo nga pala. Naghahanap din ako ng private doctor sa pamilya ko. Kung papayag siyang pumasok, napakaganda sa amin yan. Sige po. President Leng, nakita mo naman ang kakayahan niya kanina. Kung gusto mo, mayroon ako ritong kontrata. Pirmahan na natin ito. At siya ay magiging private doctor niyo na. Walang problema. Kung maaari siyang maging family doctor ko, panatag po ang loob ko sa kanya. Sige po. Sasabihan ko po agad siya. President Leng. Chairman Lu, ano po ang kailangan niyo sa akin? Alam niyo naman, ako ang head ng Traditional Medicine Association. Ang kakayahan mo kanina sa ward ay nasaksihan ko. Mabuti. Hanggang ngayon ba ay nagtatrabaho ka pa rin bilang doktor sa Angia Clinic? Alam niyo rin po yan? Ngayon gusto mo pa bang ituloy ang panggagamot mo sa Angia Clinic? Siyempre naman po. Mabuti kung ganoon. Kung gusto mo pang magtrabaho sa lungsod ng Dongshan, pirmahan mo ang kontratang ito. Ano po ito? Kapag pinirmahan mo ang kontratang ito, maaari ka nang manggamot sa lungsod ng Dongshan. Kung hindi, labag yan sa batas. Sige po, pipirmahan ko. Ngayong pinirmahan mo na ang kontrata, ituturing na nating pamilya ang isa't isa. Ikaw? Ikaw? Talaga bang iniisip mo na isa lang akong lukulukong probinsyano? Ang kontratang ito ay malinaw na para maging personal na doktor ng mga pamilyang Leng. Kapag pinirmahan ko ang kontratang ito, hindi na ako maaaring manggamot ng ibang tao. Dahil magiging private doctor na lang ako ng mga pamilyang Leng. Hindi ko pipirmahan ang ganitong kontrata. Ikaw na bata ka. Kapag sinubukan mong umalis ngayon, sisiguraduhin kong maghihirap ka dito sa lungsod ng Dongshan. Kabapapaalis ko lang sa isa? Heto at lumitaw ka naman. Sinasabi ko sa iyo, ako si Chen Xinan at hindi ako natatakot sa ganyan. Ikaw? Nasaan ang lalaking yun? Ang sabi po niya ay pag-iisipan pa raw niya. Pag-iisipan? Masyado kang kampante nung nangako ka sa akin. Ang lalaking iyon, baliwala lang po pala kayo sa kanya. Ano? Sinabi ko na maging doktor siya para sa inyong mga pamilyang Leng. Pero tumanggi po siya. Wala akong pakialam. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Kailangan mapapunta mo siya rito. At dapat pumayag siya maging private doctor ko. Kung hindi, humanda ka sa parusa ko. President Leng, ano po? Ako. Sige po, titingnan ko uli siya. Walang silbi. Sa wakas nakabalik ka na. Pinag-alala mo ako ng husto. Bakit ka nag-aalala? Isa akong mahusay na manggagamot. Sino ba ang makakapanakit sa akin? Anong balak mong gawin pagkatapos nito? Naiganti ko na ang aking guro. Kaya ngayon, ipagpapatuloy ko ang pagiging doktor ninyo rito sa pamilyaan. Talaga? Hindi ka na aalis? Bakit naman ako aalis? Masasaktan lang ang puso ko kung babalik pa ako doon. Napakasaya ko. Lahat ng mga nagdadaan dito, makinig kayo. Nandito ang isang tunay at mahusay na manggagamot. Mayroon tayong libreng konsultasyon ngayon. Nakikita niyo ba iyon? Halika, pumunta tayo doon. Libre ba talaga ang panggagamot niyo rito? Opo. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, kaya dumaan muna ako. Maupo po kayo. Ano? Ang hindi maganda sa pakiramdam mo? Gusto mo bang ako na ang mag-asikaso sa iyo? Hindi na ako magpapatingin, ayoko na. Anong gagawin mo? Pamilya kayo ng mga tradisyonal na doktor, di ba? Oo, bakit? Anong problema? Halika, pag-usapan natin sa loob.
Ano ba talaga ang balak mo? Ang balak ko? Tradisyonal na doktor ka. At ako naman ang may hawak sa mga katulad mo sa lungsod ng Dongshan. Kaya kung walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng manggamot. Ito ba ay dahil sa hindi ko pagpayag na maging personal na doktor ni Leng Tian ba? Mabuti at naintindihan mo. Binabalaan kita. Kahit kasama mo pa ang mga tauhan mo, hindi niyo ako matatalo. Alam ko ang kakayahan ni Miracle Dr. Chen. Kaya naman, hindi ako gagamit ng dahas ngayon. Kung ganoon, anong gagawin mo? Kayong dalawa, magbantay kayo sa may pinto. Tignan natin kung sino ang maglalakas loob na pumasok. Alice, layas kayong lahat. Anong gagawin natin? Hinaharangan ng mga tauhan nila ang pinto ng klinika. Wala tuloy pasyenteng nangangahas na lumapit. Tingnan niyo kung paano ko sila papatulan. Teka lang, huwag kang padalos-dalos. Baka sinasadya talaga nila iyan para galitin ka at mapilitan kang lumaban. Hahayaan na lang ba natin silang ganito? Siguradong may paraan din tayo. Ay nako, saan galing ang mabahong pulubi na ito? Magandang araw po. Libreng gamutan po ba rito? Sakto ito para mainis ang lalaking iyon. Sabihin nating may pasyenteng wala na dahil sa kaniya. Ay oo, tama. Dito mismo, libreng gamutan dito. Salamat po. Maraming salamat po. Boss, bakit niyo po siya pinapasok? Napakadelikado ng sakit na itim na batik ng taong ito. Siguradong hindi iyan mapapagaling ni Chanshinan. Pagdating ng oras, sabihin niyo na nawala ang pasyente dahil sa kanya. Naintindihan ko po. Sasabihin naming may nawala kaming kapamilya dahil sa kanya. Pagkatapos ay parusahan natin siya. Wala kang naintindihan. Kapag nagkaroon ng aksidente sa pasyente, magkakaroon na tayo ng ebidensya. Sa oras na iyon, kung ayaw niyang makasuhan, mapipilitan siyang sumunod at pumunta sa pamilyang Leng para maging personal na doktor ko. Kumusta po? Ito ba ang lugar para sa libreng gamutan? Tama po, tuloy kayo. Matutulungan niyo po ba akong gamutin ang mga batik sa mukha ko? Dito po kayo sa loob. Sige po. Tulungan mo akong ihanda ang gamot sa sugat, pati na ang Black Iron Divine Needle. Sige. Iabot mo sa akin ang karayom. Anong gagawin mo? Tatantanan ko ito hanggang sa tuluyang gumaling ang mga itim na batik niya. Sigurado ka ba dyan? Hindi ako gumagawa ng bagay na hindi ko sigurado. Palitan ng karayom. Palitan ng karayom. Huwag kang matakot, maayos na ang lahat. Mabuti naman. Hindi maaari. Maraming salamat po, Doktor. Tumayo ka na, dali. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ginamot niyo ang sakit ko ng walang bayad. Wala iyon, dahil tungkulin ng isang doktor ang magmalasakit. Ito ang lagi sa aking itinuturo ng aking guro. Heto, kunin niyo po ito, munting tulong ko lang. Humanap po kayo ng maayos sa trabaho. Sige po. Maraming salamat po talaga sa inyo, Doktor. Maraming salamat po. Naiwan niya ang kanyang bag. Ihahatid ko na ito sa kanya. Sige. Ang iyong sakit na mga itim na batik, nagamot ba ng lalaking iyon? Oo. Isa siyang mahusay na doktor. Talagang nagamot niya? Kung ganoon ay wala kaming magagawa. Ngunit hayaan mong parusahan ka naman namin. Anong nangyari? Hindi ko ba sinabing ibigay mo ang gamot sa pasyenteng iyon? Yung pasyenteng iyon, kaaalis lang niya kanina. Pero agad siyang hinaras at sinaktan. Ano? Wizet. Ikaw na bata ka, nagagawa mong magtrabaho bilang doktor ng walang lisensya at may nawala pang buhay dahil sa iyo. Humanda ka dahil idedemanda kita. Sobrang lupit mo. Mag-ingat ka. Ziyi. Ayos ka ring bata ka? Sa susunod,
Sa susunod ay huwag na huwag ka nang magpapakita sa lungsod ng Dongshan. Tayo na. Kumakalat na ngayon ang balitang may nawala na dahil sa panggagamot mo. Kapag nagpatuloy pa ito, natatakot akong wala nang pupunta sa klinika natin. Hindi ko talaga ito matatanggap. Kamusta ka na anak? Medyo gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Pa, medyo masama pa rin po ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang kilalang mahusay na doktor para gamutin ka. Iyong tinutukoy po bang mahusay na doktor ay ang sinasabi ng lahat sa labas na peke raw at maraming nawalan ng buhay dahil sa kanya? Peke, imposible. Sigurado akong magaling siyang doktor. Nagitiwala ako sa kanya. Huwag kang magmadali. Pupuntahan ko na siya ngayon din. Sino yan? Doktor, ako po ito. Nabalitaan ng lahat na isa akong mandaraya at wala ng kwenta. Bakit mo pa ako hinahanap? Hindi ka mandaraya. Nandito ako para hilingin na gamutin mo ang anak ko. Ako? Sa totoo lang, sinet up lang ako ng ibang tao. Alam ko po, matagal na rin akong pinahihirapan ng mga taong iyon. Kaya naman nagtitiwala ako sa inyo. Sige, gagamutin ko ang anak mo. Ayos na. Wala na sa panganib ang kanyang katawan. Mabuti naman po. Sa ngayon, hindi muna natin dapat madaliin ang lahat. Bibigyan ko siya ng gamot na tatagal ng 1 buwan, inumin ito sa tamang oras at gagaling na ang sakit na ito. Salamat sa langit, anak. Magpasalamat ka sa mahusay na doktor. Salamat po, doktor. Pinagaling niyo ang sakit ng aking anak. Magkano po ang lahat ng babayaran? Maliit na bagay lang yan. Pero mayroon akong isang hiling. Alam ko, gusto mong mabigyan ng hustisya. Tama ba? Eksakto. Ako na, ang bahala sa lahat. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Opo, pinuntahan ko ang lalaking iyon. Pagkatapos, hindi ko akalain na isa pala siyang manloloko. Kung ganoon, paano niya nagamot ang anak ko? Bahagi lang iyon ng kanyang pakana. Wala naman talagang sakit ang inyong anak. Lihim niya itong nilason para kunyaring magkasakit. Sa ganitong paraan, ay makakapanloko siya para magkaroon ng makakain at maiinom. Ano? At bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kasalanan ko po, patawad po. President Leng, biktima rin po ako. Ang pinakanakakagalit pa nito ay ang lakas ng loob niyang lokohin kayo. Lintek, wala pang nangahas na mangloko sa akin ng ganito. Ibigay ang aking utos. Lahat kayo, huliin niyo ang batang si Chen Sinan at parusahan siya. President Wang, nandito na si Leng Tian ba? Naiintindihan ko. Magtago ka muna at lumabas ka lang kapag tinawag kita. Sige po. Ano? Pumayag ka na bang makipagtulungan sa akin? Ha. Kuya Leng, hindi ba kita pwedeng imbitahan sa isang hapunan? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Maaari mo bang palabasin muna ang mga tauhan mo kung ayos lang sa'yo? Hump, sa tingin mo ba ay takot ako sa'yo? Kayong lahat, lumabas muna kayo. Opo, sir. Sige, tungkol saan ba ito? May tatawagin akong isang tao para kausapin ka. Pero kailangan mong mangako na pakikinggan mo muna ang lahat ng sasabihin niya. Sige, nangangako ako. Lumabas ka na. Wali ng hiya. Ikaw pala. Kuya Leng, huwag kang magmadali. Pakinggan mo muna ang mga sasabihin niya. Walang hiya. Gaya ng inaasahan ko. Plano nga ito ng batang may apelidong Lu. Sinasabi ko ang totoo. Hindi na ako makakain ng maayos sa araw na ito. Ano bang problema ng taong ito? Kahit pagkain ay ayaw niya, talagang wala siyang modo. Wala tayong magagawa. Siya ang makapangyarihang tao sa lungsod ng Dongshan na may hawak sa lahat ng kontrol dito. Hayaan mo na. Kumain na lang tayo. Ay, President Leng, bakit niyo po ako tinawag? Kailangan niyo na po ba ulit ng mga pampalakas? Ayusin ko na po at magpapadala agad ako ng tao sa inyo. Huwag na.
Gusto mo bang kumuha ng kahit isang subo? Hindi mo ba ako niloloko? Ay hindi po, President Leng. Hindi po. Paano ko po iyon magagawa sa inyo? Nagmamagaling ka pa. Nakita ko na ang batang yun. At sinabi na niya sa akin ang lahat. Patawad po, President Leng. Ako. Sandali lang akong naguluhan, President Leng. Alam mo ba kung ano ang pinakayo ko sa lahat? Maawa po kayo sa akin, President Leng. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Nagkamali po ako, President Leng. Ang niloloko ako ng ibang tao. Sino kayo? Pinapapunta po kayo ni President Leng para tumingin ng pasyente. Naintindihan ko? Maghintay lang kayo sandali. Huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Tuloy po kayo. Narito ka na pala. Dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, gamutin mo na ang sakit ng anak ko. Sige, pero mayroon akong isang kondisyon. At may gana ka pang magbigay ng kondisyon sa akin. Gusto mo bang parusahan kita ng gusto? Kapag wala na ako, paniguradong susunod din ang anak mo sa akin. Ikaw. Sige. Sabihin mo, anong kondisyon? Huwag mo nang guguluhin ang buhay ko muli. Pati na ang negosyo ni Pamilya Wang. Walang problema. Kung ganoon, sisimulan ko na ang paggamot. Sa wakas ay nakabalik na rin ako. Tingnan nyo kung paano ko kayo tuturuan ng leksyon. Ziyi. Magandang araw po. Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nakapatay. Hindi ito maganda. Iba ang pakiramdam ko rito. Dali, dalhin nyo ang babaeng iyan sa nightclub. Nakahanda na ang 10 panauhing kukuha sa kanya. Bilisan nyo! Tigil! Sino ka ba? May utang ang babaeng ito sa amin at kusa niyang ginagawa ito para makabayad. Subukan mong magsalita pa ng isa. Sino iyan? Sige na, sabihin mo na. Ziyi? Ziyi. May nagtangka palang lason sa iyo. Ano na? Nasaan na ang babaeng ipinakuha ko sa iyo? May dumating na kung sino kanina at inagaw niya sa amin ang babaeng iyon. Wala kang silbi. Kahit maliit na bagay, hindi mo magawa. Driver lang ako? Bakit ganyan ka magsalita? Gusto mo bang itaya ko pa ang buhay ko para sa iyo? Itulak mo ako. Ano naman kung itulak kita? Wala kang silbi. Gising ka na? Sino ang naglagay ng lason sa iyo? At bakit masyadong malakas ito? Anong nangyayari sa iyo? Bakit hindi na ako makakita? Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang pagkawala ng paningin mo. Mabilis din itong babalik. Chen Sinan, lumabas ka rito. Magpahinga ka muna. Babalik agad ako. Sino kayo? Winakasan mo ang buhay ng aming Chairman Lu, tapos nakuha mo pang magsinungaling dito. Ngayon, tatapusin kita. Ano? Hindi ako ang may gawa niyan. Nagsisinungaling ka pa? Sugod.
Tigil! Huminto kayong lahat! Tagapagligtas ko. Pasensya na kung huli na ako. Ikaw pala iyan? Young Master Leng? Mabuti naman at ayos ka lang. Sinasabi ko sa inyo, ang pagtapos sa lalaking silo ay dahil sa pamilyang Leng namin at walang kinalaman siya rito. Kung gusto niyong maghiganti, sa akin kayo lumapit. Kaya niyo ba? May lakas ba kayo ng loob? Umalis na kayo! Nako, nasa loob pa ng bahay si Ziyi. Magpahinga ka muna sandali at titingnan ko lang ang lagay doon. Ikaw, sino ka? Ako? Hindi mo na ba ako kilala? Bakit wala na akong maalala kahit ano? Kanina, ako ang nagligtas sa iyo. Ibig sabihin, ang taong nagligtas sa akin ay siya? Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Oo. Z. Ziyi. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Z. Hindi kita kilala. Natatakot ako. Protektahan mo po ako. Huwag kang matakot. Sandali lang, sumama ka muna sa mga tauhan ko palabas. Z. Siya ba? Mukhang nawala ang alaala niya. Pabalikin mo siya para makapagpahinga ng maayos. Sandali. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Ano bang balak ko? Ano ba ang magagawa ko? Gusto mo ba siyang angkinin? Masyado kang nag-iisip. Tumigil ka. Mabuti na lang at ikaw ang nandito. Tara na. Bakit ikaw? Hindi mo ba tingin na may problema ang taong ito? Akala niya kung sino siya dahil iniligtas niya ako na parang may mapapala siya. Ang abang itong isang ito, nakakainis masyado. Punta ka doon at sunugin yan. Opo. Gising ka na? Ikaw bang nagligtas sa akin? Wala iyon. Nasaan ang pamilyaan na klinika? Ang pamilyaan na klinika, naabo na. Pero, yung Black Iron Divine Needle mo, nailabas ko ito para sa iyo. Yung... Ang tinutukoy mo ba ay ang babaeng iyon? Kinuha rin siya ng pamilyang Leng pero mukhang maayos naman ang kalagayan niya. Nasa pamilyang Leng? Dito sa syudad ng Dongshan, ganito na lang ba sila kung gumawa ng kahit anong gusto nila? Matagal ko na rin tinitiis yan. Ang litratong ito. Ako ang bata na nasa larawang iyan. Saan mo nakuha iyan? Ano? Ako talaga ang batang ito. Ibig bang sabihin ay apo ka ng pamilya Chen? Kilala niyo po ba ang tatay ko? Hindi lang basta kilala. Matalik na kaibigan kami ng tatay mo noon. Gusto niyang pabagsakin ang pamilyang Leng at naghanda pa siya ng isang perpektong plano. Kaso, hindi namin inaasahan na ang pamilyang Leng ay gagawa ng kwento laban sa tatay mo at nagtanim ng mga peking ebidensya. Pinalabas nila na isa siyang peking doktor hanggang sa hindi kinaya ng tatay mo ang galit at pumanaw siya. Bilis, tumawag kayo ng 911. Ganoon ang nangyari sa pagkawala ng tatay mo. Bakit wala akong maalala sa mga nangyaring iyon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, maaga kanyang pinag-aral ng medisina. Sino ang mag-aakala na ang tanyag na doktor sa bundok Fengming ay ang magiging guru mo? Pero ang guru ko, wala siyang binanggit na kahit ano sa akin. Hindi rin ako sigurado. Siguro ay naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Paano naman po ang nanay ko? Ang nanay mo. Kinuha rin siya ng mga taga-pamilyang Leng.
Noong nahanap namin siya, ang mga gamit na lang niya ang natira. Saan po sila nakahimlay ngayon? Sasama kita doon. Dito inilibing ang tatay mo dahil baka magdulot ng gulo ang pamilyang Leng and di ko na nilagyan ng marker ang puntod niya. Tay! Hindi po ako naging mabuting anak. Nahuli po ang pagdating ko? Wisit, buhay ka nga talaga? Paano ka? Mabuti ang trato ng tatay ko sa iyo. Pero nakuha mo pa kaming pagtaksilan. Tingnan natin kung paano kita tatapusin ngayon. Huwag kang gagawa ng masama. Ha 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 ha. Gagawa ng masama? Hoy bata, ngayong araw ay mawawala ka na sa harap mismo ng puntod ng tatay mo. Sugurin niyo siya. Sugod. Bilis, takbo. Huwag niyo akong habulin. Dali, tingnan niyo kung nagkaroon ba ako ng pinsala sa ulo. Senyor Tito. Boss, maayos lang kayo, boss? Ayos ka lang ba? Hindi muna ako makakauwi sa bahay namin. Mabuti na lang. At nasa ibang bansa na ang anak ko. Humanap muna tayo ng ibang lugar na mapagtataguan. Saan po tayo pupunta? Alam ko na kung saan. Tara na. Dati itong bahay nyo, noong pinalayas kayo ng pamilyang Leng, lihim ko itong binili para walang makapansin. Dito sa bakanting lote na ito ay nagpatayo ako ng warehouse. Hindi ba ito malalaman ng ibang tao? Peke ang pagkakakilanlang ginamit ko pambili nito. Sa kasira-sira na ang lugar na ito, kaya siguradong wala nang pupunta rito. Anong problema? Hindi pa ako masyadong bumubuti, kailan lang? At kailangan ko talagang magpahinga. Dito ka na muna magpahinga? Ikukuha lang kita ng makakain. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ang apo ni Pamilya Chen ay nagtagumpay na. Kuya Chen, magiging panatag na rin ang iyong kaluluwa. Boss, siya iyon. Sige. Kumain ka muna ng kaunti. Sige po. Ha 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 ha. Hoy, bata. Mukhang sarap na sarap ka sa pagkain mo ah. Paano ka? Paano ako? Paano ko nahanap ang lugar na ito? Sasabihin ko sa inyo, basta nandito kayo sa lungsod ng Dongshan, buong lugar na ito ay teritoryo ko. Anong tinitingin-tingin nyo? Sugod! Walang gagalaw. Manatili kayo sa kinatatayuan nyo. Tapos itong taong ito kapag may gumalaw. Matandang hukluban, may gana ka pang lumaban ha? Hindi ka ba natatakot sa ganti ng pamilyang Leng? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Napapalibutan na ng mga tao ho ang lugar na ito. Kahit wala na ako ay hindi ko ikakatakot ang paghihiganti mo. Paalisin mo sila. Sige, umatras kayo. Atras, atras. Alis na kayo. Bilis, umalis ka na. Bilis, lumayas ka na. Kapag hindi ka umalis, pareho tayong hindi makakaligtas dito. Habang may buhay, may pag-asa, may pagkakataon pa tayo. Bilis, umalis ka na. Mag-ingat ka. Hinto. Anong ginagawa mo rito? Ang young Master Leng na iyon, pakiramdam ko talaga ay hindi siya mabuting tao. Kaya palihim ko siyang sinundan dito. Nagbalik na ba ang alaala mo? Hindi pa. Pero pakiramdam ko, hindi ka naman siguro masamang tao. Ziyi, naalala mo na ba kung sino ako? Mas mabuting tumakas ka na, darating na sila rito mamaya. Maghintay lang kayo, magpapalakas ako. At pagkatapos, ay pagbabayarin ko sila para sa inyo. Mga walang silbi. Inutusan ko kayong tapusin ang 2 langgam na yon. Pero hindi niyo pa rin magawa? President Leng, naging matino lang ang swerte nila ngayon, pero sinisiguro ko na wala na silang kawala. Sa ngayon, may mas importante po kayong dapat asikasuhin. Ano yon? Pagkatapos nating mawala ang lalaking nagngangalang Lu, ang posisyon ng chairman sa Dongshan Traditional Chinese Medicine Association ay tiyak na mababakante. Sa oras na iyon, ay mawawalan sila ng pinuno. Ito ay maaring makaapekto sa pagkita niyo ng pera
Gusto mong maging chairman, ano? Siyempre naman po. Pero para maging chairman, kailangan mong dumaan sa eleksyon ng kompetisyon. Kaya mo bang makapasa? May tiwala ako sa sarili ko na magagawa ko ng maayos ang bagay na ito. Pagkakatiwalaan kita sa huling pagkakataon. Bilang personal na doktor ng pamilyang Leng, nagdesisyon akong lumahok sa eleksyon para sa pagkapangulo ng lungsod ng Dongshan Chinese Medicine Association. Mayroon pa bang iba na gustong lumahok? Kung walang may lakas ng loob, ibig sabihin ay ako na ang panalo. Ako, lalaban ako. Nagdesisyon din akong tumakbo para sa pagkapangulo ng Chinese Medicine Association. May lakas ka pa talagang magpakita? At bakit naman hindi? Bata, ingatan mo ang pananalita mo. Ano? Ang pamilyang Leng nyo ba ay may balak manggamit ng dahas? Ito ay isang press conference na naka-livestream sa buong internet. Pa, bakit hindi pa natin siya tapusin? Ang bagal mo namang mag-isip. Gusto mo bang ipaalam sa lahat na ang pamilyang Leng ay mga kriminal? Dahil may dalawa tayong kandidato ngayon, inaanyayahan ko ang dalawa na pumunta sa likod ng entablado para maghanda. Paano ka nakaligtas? Sadyang hindi pa oras ng pag-alis ko, noong akala ko ay tapos na ang lahat, niligtas ako ng isang dalubhasa sa lason. Ang lahat ng kaniyang natutunan ay itinuro niya sa akin. Napakaswerte mo pala. Pero hanggang dito na lang ang swerte mo. Dahil ngayon ang magiging huling araw mo. Ikaw. Hayes. Ano ba talaga ang iniisip mo? Ziyi? Naalala mo na ba kung sino ako? Pasensya na, hindi pa. Naparito lang ako para batiin ka ng swerte. Dahil ang dalawang kandidato ay handang-handa na, pakisabi na po sa inyong dalawa ang dahilan kung bakit dapat kayo ang mahalal na presidente. Bilang personal na doktor ni Pamilyang Leng, alam kong alam na ninyong lahat iyon. Pero ang taong ito ay walang karapatang kumandidato. Dahil nagsisilbi akong pribadong doktor ni Pamilyang Leng, nakakasiguro akong may antas ang galing ko sa panggagamot. Ngunit ang taong ito, siya ang inapo ni Pamilya Chen na nagkasala sa kapwa at hindi na kinaya ang kasalanan niya noong 20 taon na ang nakakaraan. Anong? Sabihin niyo sa akin, may karapatan ba siyang mahalal? Walang karapatan. Wala siyang karapatan. Walang karapatan. Wala. Sige. Tapos na ang sasabihin ko. Ang nais ko lang sabihin, napagbintangan lang ang aking ama noon. Matagal nang nagpapatakbo kaming mga pamilya Chen sa lugar na ito. Hindi ba't kailanman ay wala kaming naging aberya? Pag-isipan ninyo itong mabuti. At isa pa, kayong mga pamilyang Leng, simula nang magkaroon kayo ng gulo sa aking ama, doon na nawala ang husay niya sa panggagamot. At masyado kayong nagmamadali, mga pamilyang Leng. Masyado kayong nagmamadali na tapusin ang buhay ng aking ama. Bakit parang nagmamadali pa rin ang mga taga-pamilyang Leng? At masyado kayong nagmamadali para ubusin ang buhay ng ama ko? Tulungan mo ang anak ko. Ako. Gumamit ka ng lason pero wala itong lunas? President Leng, ang ginamit ko ay ang pinakamalakas na lason sa mundo. Wala talaga itong lunas. Ano? Pagbabayarin kita. Pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Tulungan mo siya. Pakiusap. Iligtas mo siya. Sige, maaari. Pero dapat kang lumuhod. Ikaw. Luluhod ako. Ako ang pumatay sa mga taga-pamilya, Chen. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Tatay? Nanay? Ipinaghiganti ko na po kayo. Ikaw ba ang huling lahi ng pamilya Chen? Totoo ba iyan? Walang duda, ito ay totoo. May kailangan ka ba sa akin? Kung gayon, ikaw pala ang fiancé ko. Sumama ka sa akin. Ano? Malaman mo rin kapag sumama ka na. Pa, dala ko na siya. Kumpirmado po, siya ang apo ng pamilya Chen. Mabuti naman, napakabuti. Anong ibig ninyong sabihin? Halika. Halika. Maupo ka. Maupo ka. Upo. Sige, maupo ka.
Hindi mo alam, ang ama mo at ang pamilya ko ay nagkasundong ipakasal kayo simula nung mga bata pa kayo. Ang usapan noon, sa oras na 22 taong gulang na ang anak ko, ay magpapakasal na kayong dalawa. Oo nga, nawala ka pa noon kaya. Nag-aalala ako kung anong mangyayari. Hindi ko inakalang ganito ka pala kagwapo. Uncle? Pasensya na pero hindi ko po iyan masusunod. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pa, wag muna kayong magalit. Isa na siyang chairman sa Chinese Medicine Association ngayon. Tama. Nag-aalala ka ba na ang pamilyang Liu ay walang sapat na lakas at hindi karapat-dapat sa iyo? Uncle, makinig po muna kayo sa akin. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang aming pamilyang Liu dito sa lungsod ng Dongshan, bagamat hindi maihahambing sa pamilyang Leng, ay marami pa ring pagmamayari na negosyo. Kilala ring maganda ang anak ko sa buong lungsod ng Dongshan. Uncle, hindi po tungkol doon ang issue, kundi patawad po talaga. Talagang hindi ko po yan matatanggap. Huwag mong piliin ang masamang paraan. Uncle, naging malinaw na po ang lahat ng sinabi ko, pero talagang hindi ko po masusunod ang utos ninyo. Bakit? Minamaliit mo ba ang aking pamilyang Liu? O pati ba ang anak kong babae? Ito po kasi. Kailangang bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Uncle, makinig po kayo sa akin. Ayaw kong makinig, walang paliwanag ang uubra. Dapat kang pumayag na pakasalan ang anak ko ngayong araw. May mahal na po akong iba. Sino? Uncle, talagang hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo. Dahil kapag sinabi ko, baka po mamaling akala kayo sa akin. Magsalita ka. Sige po, sasabihin ko na. Ang babaeng kasama ni Young Master Leng. Ano? Nagustuhan mo talaga siya? Uncle, wag po kayong mabigla. Matagal na po kaming may gusto sa isa't isa. At simula noong bumalik ako sa lungsod ng Dongshan, marami na po siyang naitulong sa akin. Noong huling nakita ninyo siya, aksidente siyang nawalan ng alaala. Kaya naman ang walang hiyang Young Master Leng na iyon ay nakahanap ng pagkakataong manamantala. At ang pangunahing tungkulin ko ngayon ay hindi ang mag-asawa, kundi ang tapusin ng lubos ang pamilyang Leng. Sinabi ko na, ngayong araw ang tungkol sa maling paratang sa aking ama. At higit pa doon, ang pamilyang Leng na nagpahamak sa aking ama ay hanggang ngayon ay malaya pa rin. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Sige, Hiho, napabilib mo ako sa sinabi mo, hindi na kita pipilitin. Ako na ang kakausap sa anak ko. President Chen, dumating na po kayo? Ang tatay niyo po ay dati ring tagapangulo ng samahan ng mga doktor sa tradisyonal na medisinang Sino. Bakit nandito ang litratong ito? Kinagat pa ito ng mga daga. Pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Matapos ang nangyari sa tatay ko, ay inilagay niyo lang ang litratong ito rito at hinayaang masira ng mga insekto at daga. Huwag kang mag-alala, iisipin ko na lang na pinagbantaan kayo ni pamilyang Leng. Tipunin mo ang lahat ng mga practitioner ng tradisyonal na medisina. Magsasagawa ako ng pagpupulong. Nakita ko ang mga reseta na ibinigay niyo sa mga pasyente. Bakit tila wala man lang kayong mga kakayahan? Dahil sa mga taong tulad niyong walang sapat na kaalaman, nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa tradisyonal na medisina. Tagapangulo, pakiusap po, kumalma muna kayo. Simula bukas, magpapa-exam ako para sa lahat ng mga doktor. Mananatili ang mga mahuhusay. At lahat ng walang alam ay dapat nang umalis. President Chen, dumating na po pala kayo. Siniisante na kita. Iligpit mo na ang gamit mo at umalis ka na. Wala kang karapatang isante ako. Ako ang chairman tapos wala akong karapatan? Sige nga, sabihin mo sa akin kung sino ang may karapatan? Tito ko si Leng Tianba. Hanggat nandyan siya, hindi mo ako magagalaw. Si Leng Tianba? Ang tinutukoy mo ba ay ang Leng Tianba na lumuhod sa harap ko? Salamat sa pagpapaalala. Imbestigahan nyo nga kung gaano karaming tao sa Medical Association ang may kaugnayan kay pamilyang Leng at bibigyan ko sila ng espesyal na atensyon. Chairman, may pasyente pong matagal nang naghihintay sa inyo. Sige, naintindihan ko. Magandang araw po, halikayo at titingnan ko kayo. Maayos naman po ang tibok ng inyong pulso. Saan po ba ang masakit sa inyo? Dito po sa likod ko. Masakit po nitong mga nakaraang araw. Sige, tumalikod ka at nang masuri ko.
Security! Sino ang nagutos sa iyo? Alam ko po kung sino. Tumanggap po siya ng pera mula kay Pamilyang Leng. Ilabas siya at ibigay sa mga pulis. Napakagaling mo, Pamilyang Leng. Mukhang kailangan na talaga nating tapusin ang isa't isa. Isa ka ng pinuno ng Chinese Medicine Association. Masyadong ba po kayong busy sa trabaho? Hindi naman po masyado o siguro sakto lang po. Kung ganoon, magiging prangka na ako sa iyo, gusto kong makipagtulungan sa Chinese Medicine Association para makagawa ng mga bagong gamot. Magandang balita yan? Anong klaseng gamot po ang balak ninyong gawin? Kung anong klaseng gamot, iyan ang gusto kong itanong sa iyo. Ang Chinese Medicine Association ay maraming mga sinaunang aklat ng medisina. Tungkol diyan, hindi ko pa po iyan masyadong napapansin. Sa mga nakaraang taon, ang bawat pinuno ng Chinese Medicine Association ay pumipili ng isang gamot mula sa mga aklat na iyon para makipag-partner sa aming mga pabrika ng gamot sa labas. Sa tingin ko, hindi na natin kailangan ang Pamilyang Leng ngayong taon, di ba? Kung ganoon nga ang sitwasyon, siguradong hindi makukuha ng Pamilyang Leng ang proyektong ito ngayong taon. Sige po, babasahin ko muna ang mga aklat sa pag-uwi ko para makita kung mayroon bang mga bagay na babagay sa atin. Magtulungan tayo para pabagsakin ang Pamilyang Leng. Napakahusay! Eksaktong-eksakto sa bala ko ang paraang iyan. Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Ano ang ginawa mo sa akin? Layo sa akin. Kumalinga ka. May naalala ka na ba sa nakaraan mo? Ako. Parang naalala ko na. Totoo, naalala ko na. Naalala mo ba kung sino ako? Hindi naman siya mas maganda kaysa sa akin. Mas angat din ang pamilya ko. Bakit ako natalo sa kaniya? Bakit? 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 Ma'am, kung kailangan niyo po ng tulong, handa po akong tumulong. Ikaw? Anong magagawa mo? Ipaubaya niyo na po ito sa akin. Hindi ito maganda? Sino ka ba talaga? Bakit mo ako kinuha? Kilala mo ba kung sino ang boyfriend ko? Dahil alam ko kung sino ang boyfriend mo, kaya ako narito ngayon para sa'yo. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Siyempre, titingnan ko lang. Kung anong klase ka talagang babae. Itigil mo yan! Bilis! Umalis na kayo! Hindi ko na mapigilan ang lason sa katawan ko. Anong uri ba ng lason ang ginamit mo? Hindi ko po alam. Umalis na kayo! Natatakot akong baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masaktan ko kayo. Pigilan mo ang sarili mo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Master? Kumalam ka? Magpakalma ka. Gising ka na? Ano ang nararamdaman mo? Ayos lang ako. Wala ba akong nagawang masama sa inyong dalawa? Ligtas naman kami. Hindi ko sana binalak na paghiwalayin kayong dalawa. Ayos lang, lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ang lason na ito? Kanino galing ito? Galing. Galing kay Pamilyang Leng. Pa,
Wala akong pakialam. Gusto ko ang babaeng iyon. Kailangan mo siyang makuha mula sa apo ng pamilya Chen na iyan at ibalik siya sa akin. Anak, anong magagawa ko? Nasa mga kamay pa rin ang buhay natin ngayon. Hindi pwede? Hay nako. Ang paborito kong anak, hahanap na lang ako ng mas maganda at mas kaakit-akit para sa iyo. Ayos ba? Siya lang ang gusto ko. Kung wala siya, wala na rin silbi ang buhay ko. Mahal ko siya. Ikaw, apo ng pamilya Chen, mapaparusahan ka. Gusto ko sanang tapusin na ang gulo. Pero hindi ko akalaing pipilitin ako ni Pamilyang Leng na tapusin na lang ang lahat. Anong gagawin mo ngayon? Wala na ba talagang paraan para harapin siya? Hindi mo dapat siya saktan ng malala. Hindi naman hahantong sa ganoon. May naisip na ako. Anong paraan? Maghintay ka lang dito sa akin, babalik din ako agad. Hoy, Nahanap ko na. Tingnan mo. Xiao Chen, ang galing. Sino ang mag-aakalang mahihirap mo talaga ang gamot na ito? Ang unang batch ay matagumpay na nagawa at naipadala na. Kumusta naman ang benta? Hindi na kailangan pang itanong iyan. Gamit ang pangalan mo bilang chairman ng Dongshan Traditional Chinese Medicine Association, mahusay itong naibenta lahat. ano naman ang presyo nito? Alam ko na ang gagawin, sinadya kong ibaba ng konti ang presyo kaysa sa Pamilyang Leng. Kikita pa po ba kayo rito? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Sobra-sobra ang kinita ni Pamilyang Leng dati. Ngayon, siguradong pagbabayarin ko siya. Papa, Kumusta? Naibenta na ba ang lahat? hindi po. May lumabas na mas murang gamot sa merkado na mas maganda ang kalidad. Hindi na sila bumibili sa atin. Ano sabi mo? Ang mga gamot na ito, ang pangunahing pinagkakakitaan natin. Puro pera ang nakasalalay rito. Humanap na lang po kaya tayo ng ibang paraan para kumita? Nasisiraan ka na ba? Kapag hindi na ibenta ang batch na ito, wala nang matitira sa pamilya natin. Papa? May sasabihin po ako pero baka magalit kayo. Sa kalagayan natin ito, may ililihim ka pa ba? Nalaman ko na ang totoo. Ang batch ng gamot na iyon ay gawa ng pamilyang Liu. Pero ang nagbigay ng formula ay si... Sino? Hindi kaya binigay yon ni Pamilya Chen? Gaba na ito. Kalma na natin ito. Papa, sandali. Meron po akong naisip na paraan. Sabihin mo na, anong paraan? Meron tayong stock ng mga pampasabog sa ating bodega. Iniwan natin iyon noon para gamitin sa pagpapasabog ng bundok. Bakit hindi natin? Ang ibig mong sabihin, pasabugin ang pabrika ng Pamilyang Liu? Eksakto po. Magandang ideya yan. Gawin mo na agad. Siguraduhin mong ikaw mismo ang gagawa niyan. Hindi aabot ng 3 araw. Magiging babae kita muli. Nalaman ko na ang lahat. Hindi na aabot ng 10 araw ang Pamilyang Leng ngayon. Napakagaling. Bakit? Anong nangyari? Kailangan kong makausap si Leng Tianba. Tungkol saan? Pagbalik ko na lang sasabihin. Hayaan mo na siyang umalis. Wala siyang magiging problema sa trabahong iyon. Tingnan natin kung gaano pa kayo kayabang. May lakas ka pa talagang pumunta dito. Bakit naman ako matatakot na pumunta? Magsalita ka. Anong kailangan mo sa akin? Naparito ako para makipagkasundo. Susuko ka na ba sa akin? Hindi naman sa ganoon. Gaya nga ng sabi nila, mas mabuting magkaunawaan kaysa mag-away ng mag-away. Iniisip ko na kung buhay pa ang ama ko. Huli na ang lahat. Sa kasamaang palad, huli na ang pagpunta mo. Sasabihin ko sa iyo, dito sa lungsod ng Dongshan, walang sinumang kumalaban sa akin sa Pamilyang Leng na nakakaligtas ng madali. Makinig ka sa akin. Tumahimik ka. Halika rito. Parusahan ang walang hiyang ito. Naku,
Naku, mukhang masama ito. Hoy! May tao ba riyan? May tao ba? Lapastangan. Saktan niyo siya. Nagtagumpay ang anak ko. Ano? Pinaputok niya ang iyong pabrika. Ikaw? Sir, masamang balita po. Hindi nakalabas si Sir sa loob ng pabrika at bigla siyang nawala. Ano? Wala na ang anak ko. Ito ang tinatawag na mabilis na karma. Dumating na ito. Dahil sa babaeng iyan. Dahil sa babaeng iyan kaya ito nangyari. Tatandaan mo, paparusahan kita. Tapos ka na ngayon. Tumigil ka! Anong gagawin mo? Pagbabayaran kita. Bitawan mo siya! Hindi ko gagawin yon. Gusto kong ang babaeng ito. Ang sumama sa anak ko sa huli niyang hantungan. Pakawalan mo siya, kumalma ka lang. Kahit ano pa ang gawin mo ngayon, hindi na babalik ang anak mo. Ha. Kung ganoon, sisiguraduhin ko matatapos ka na. Maayos ka lang ba?